Kung ibinigay ng Diyos ang bawat panalangin mo simula pa noon, tingin mo ba mas magiging mabuti ang buhay mo ngayon? What if ganito ang naging sitwasyon? Isang araw may anghel na pinadala ang Diyos, tapos may daladala siyang karton. Lahat ng panalangin at desires, mga kagustuhan mo simula pa nung bata ka, nakalista lahat doon. Tapos, bawat bunot ng anghel, isa-isang tutuparin ng Panginoon. Malamang magiging magulo ang buhay mo. Kasi kung ang lahat ng panalangin natin ay sasagutin ng Panginoon, mananatili tayo sa ating limitadong pag-iisip. Hindi natin mararanasan ang mas magandang plano ng Diyos, mamimiss natin ang mga pagsubok na magpapalakas sa atin, papasok tayo sa mga relationship at decisions na hindi tama. In short, masisira ang buhay natin. Ito po ang pag-uusapan natin sa napakagandang topic na ito, the God that answers our prayer. Samahan niyo po ako sa pag-aaral na ito. Hindi siya tumutugon ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa kanyang mabuting kalooban. Marami nagtatanong, kung ganun rin pala pastor, edi sana hindi na lang ako magpe-pray kasi kalooban din naman ng Diyos yung matutupad. You know, we don't pray because we want to get something from God. Dapat tayong manalangin because we want to develop our relationship with God, because prayer was made to strengthen ang ating relasyon sa Panginoon. Tignan natin in Luke chapter 11 verses 5 to 13. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, halimbawa, pumunta kayo sa kaibigan ninyo isang hating gabi at sinabi sa kanya, kaibigan, pahiram naman dyan ng 3 tinapay. Dahil dumating ang isang kaibigan ko na galing sa paglalakbay at wala akong maihain sa kanya, sasagot ang kaibigan mo mula sa loob ng bahay, wag mo muna akong istorbohin. Sarado na ang pinto, nakahiga na kami ng mga anak ko, hindi na ako makakabangon pa para bigyan ka ng kailangan mo. Sa custom kasi ng mga Hudyo, napakahalaga ng hospitality. Pag merong bisita, dapat inaasikaso talaga nila. During that time, may bisita na dumating sa kanila pero hating gabi na. Wala siyang pagkain na maihain. Pumunta siya sa kaibigan niya, kumatok. At sa kanyang pagkatok, dahil maliliit lang yung mga bahay noon, tabi-tabi sa kama yung mga natutulog, malamang sa malamang pag may isang bumangon o pag may kumatok, magigising lahat. Kaya ang sabi nung kaibigan niya na kanyang kinatok, sarado na kami, wag mo na kaming istorbohin. 'Di ba? Wala na akong maibibigay para sa iyo. Pero ito sabi ng Bible, ang totoo, kahit ayaw niyang bumangon, magbibigay siya sa inyo sa kabila ng inyong pagkakaibigan, babangon din siya at magbibigay ng kailangan ninyo dahil sa inyong pagpupumilit. Kasi nga, sobrang importante sa kanila ng hospitality. Pag di nila in-entertain yun, mapapahiya sila. Tapos katok pa siya ng katok. Kaya ngayon, mapipilitan kang bigyan. Tapos bilang sinabi ng verse, kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo sa Diyos at bibigyan niya kayo. Hanapin niyo sa Kanya ang inyong hinahanap at makikita niyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi, nakakatanggap, ang naghahanap, nakakakita, at ang kumakatok ay pinagbubuksan. So ibig sabihin ba, Pastor, kapag pinilit ko ang Diyos, kumatok ako ng kumatok, pagbubuksan niya ako ng pinto, tapos ibibigay niya sa akin yung bagay na hinihiling ko. Hindi ganun yon. Kasi ang Diyos, hindi siya sumasagot ayon sa kagustuhan mo, kundi ayon sa kanyang kalooban. Kasi alam ng Panginoon kung anong makakabuti sa atin at hindi lahat ng kagustuhan natin ay tama. Parang isang magulang, nagsabi ang kanyang 5 taong gulang na anak, Daddy, gusto ko ng kotse. Bibigyan mo ba? Of course not. Pwede mo siyang bigyan ng laro ang kotse, pero hindi mo siya bibigyan ng tunay na kotse dahil hindi naman siya marunong magmaneho, hindi siya marunong mag-alaga, at wala siyang pang-maintenance para doon. Dapat nating makita na ang Diyos din po, alam niya kung ano ang ipagkakaloob niya sa atin. Pero dito sinasabi ng talata, the point ay hindi yung pagpupumilit. The point is yung consistent prayer at yung paglapit sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, humingi ka at bibigyan ka ng Diyos. Minsan, kaya tayo hindi nakakatanggap kasi hindi tayo humihingi. Kaya tayo hindi nakakahanap dahil hindi tayo naghahanap. Kaya tayo hindi pinagbubuksan dahil hindi rin naman tayo kumakatok. Lumapit tayo at magpakababa tayo sa Panginoon. 3 levels to eh. Una, humingi ka pa lang. Ikaw ay humihingi sa Diyos verbally.
Yung pangalawa ay hanapin, hindi lang basta paghingi, lumalakad ka, kumikilos ka, kung kinakailangan mong baligtarin ng mga bagay-bagay sa bahay para makita mong ginagawa mo. There is an effort. The level 3 is yung pagkatok. Ito yung tipo ng panalangin na kung saan lumuluhod ka talaga sa Panginoon. You are humbling yourself before Him. At ang mga verb po na yan ay nasa present active tense na kung saan sinasabi ng Diyos, keep asking, keep seeking, keep knocking. Tapos ang sabi ng talata, kayong mga magulang, kung ang anak nyo ay humihingi ng isda, ahas ba ibibigay nyo? Kung humingi siya ng itlog, alakdan ba bibigay nyo? Napakalupit nyo kung ginawa nyo yung mga bagay na yon. Tapos sabi ni Jesus, kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa mga anak ninyo, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Alam niyo po, mas naging personal sa akin to ngayon. Ito pong anak namin, recently pinanganak po siya, 1 buwan na. Tapos tuwing madaling araw na siya iiyak, talagang kahit sa gitna ng kasarapan ng tulog mo, the moment na narinig mo yun, babalikwas ka sa higaan, babangon ka, pakakainin mo siya, patatahanin mo siya. Kung tayong mga ama, kung tayong mga magulang, na pag yung anak natin umiyak, dali-dali tayo nagre-respond para mapatahan at matulungan sila. Paano pa yung ama nating nasa langit? Ang tindi ng hamon ng Panginoon dito. Tapos hindi natapos doon. Ang sabi ng verse 13, ibibigay niya ang banal na spirito sa mga humihingi sa Kanya. That is one of the greatest gifts na binigay ng Panginoon sa iyo. Si Jesus Christ, binayaran niya ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng Kanyang dugo, and the Spirit seals our salvation. Ephesians chapter 1 verse 13. Tapos yung Espiritu Santo ang maggagabay at magtuturo sa atin. In short mga kapatid, na ang ating Ama na nasa langit ay handang magbigay ng kanyang magandang regalo, lalong-lalo na ang presensya niya sa buhay natin, sapagkat ito ang pinakakailangan ng tao. Mapapansin nyo, nagsimula sa isang taong naghahanap ng tinapay, tapos tinuruan ni Jesus humingi, humanap, kumatok, tapos nag-end na ang banal na spirito ang pinakamabuting kaloob. Grabe yung pinakita ng Panginoon dito. Ang pinakamalaking pangangailangan natin ay ang presensya ng Diyos sa ating buhay. He is not just with us, He is in us. Hindi lang natin siya basta kasama, nananahan siya sa buhay natin. No wonder, sinabi ni Paul, in whatsoever state I am. Sa panahon ng pagpapala, sa panahon ng kasaganahan, sa panahon ng kawalan, ang sabi ni Paul, I can do all things through Christ who gives me the strength. Nananahan sa atin ng Panginoon eh. Grabe no? Ginawa ng Diyos ang panalangin upang magkaroon tayo ng personal na komunikasyon sa Kanya. Yan ang pinaka-purpose ng prayer. Not just to get the things that we want, not just to get the things that we desire, but to be closer to God. Tignan natin ang mga katotohanan ito mga kapatid. Number 1, God always hears the prayers of His children. He hears the prayers of His children. Ang sabi ng 1 John chapter 5, itong ating pagtitiwala sa Kanya. Kung tayo'y humihingi ng anumang bagay ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y dinirinig niya. Ayon sa Kanyang kalooban. Pero hindi ibig sabihin na hindi tinugon ng Diyos ang panalangin mo, hindi Kanya narinig. In fact, ang sabi ng Psalm 139, bago ka pa magsalita, alam na ng Diyos yung sasabihin mo. Kilalang kilala ka niya. Di ba? At kung alam natin dinirinig niya tayo sa anumang ating hinihingi, alam din naman natin tinatanggap na natin ang ating mga hiniling sa Kanya. Kilala ka ng Panginoon, naririnig ka ng Panginoon, pero hindi lahat ay tinutugon ng Panginoon ng oo. Sa kwento ni Hannah, makikita natin na paulit-ulit siyang nanalangin sa Diyos. Alam natin na hindi siya magkaanak, baog siya. Pero kahit itong mga panahon na hindi sinasagot ng oo ng Diyos ang kanyang panalangin, imbis na siya ay magtampo at lumayo sa Panginoon, makikita natin sa Biblia na nandun siya sa loob ng templo at nananalangin sa Diyos. In fact, pinagkamalan pa siya ni Priest Eli na lasing.
dahil sa kanyang pagpe-pray. Pero dun makikita nyo talagang she's pouring out herself to God. Mukhang walang nangyayari, pero sa tamang panahon, hindi lang anak ang pinagkaloob ng Diyos kay Hana. Pinagkalooban siya ng anak na naging propeta ng Israel na si Samuel, na nag-anoint sa unang hari ng Israel na si Saul at sa greatest king na si David. Grabe ang ginawa ng Diyos. Mas malaki ang ginawa ng Diyos kay Hana kaysa sa kanyang inaakala. At hindi natapos doon, binigyan pa siya ng ibang anak. Nagkaroon pa ng mga kapatid si Samuel. Nung sinagot ng Diyos ang panalangin ni Hana, hindi naging madamot si Hana sa Diyos. Dinedicate niya ang kanyang anak sa Panginoon. Alam mo minsan, sa totoo lang mga kapatid mas mahirap at mas nakakalimot ang tao sa Diyos sa panahon ng pagpapala. Sa panahon na malakas siya, sa panahon ng kasaganahan, nakakalimutan niya ang Panginoon. Sana, pag pinagkaloob ng Diyos yung panalangin natin, huwag yung blessing yung maging dahilan para makalimutan natin yung blesser. Pangalawang bagay mga kapatid, hindi lang tayo basta naririnig ng Diyos. God answers every prayer. Diba sabi ng Bible, kapag humingi ka, bibigyan ka. Kapag naghanap ka, makakahanap ka. Kapag kumatok ka, pagbubuksan niya kayo. So meron siyang sagot sa bawat panalangin natin sa Kanya. Pero ang sagot niya, hindi ayon sa ating kagustuhan, kundi ayon sa Kanyang kalooban. Hindi man ito direktang sinabi sa Bible, pero yung konsepto ng pagsagot ng Diyos, makikita talaga natin. That is yes, wait, and no. In some passages, katulad nung nangyari kay Peter, na nalangin ang buong church na makalaya sa kulungan at pinalaya siya ng Panginoon. Yes, di ba? Pero meron din sitwasyon ng wait. Nagbigay ng pangako ang Diyos kay Abraham, hindi madali ang naging proseso. Matagal ang kanilang paghihintay. Ang tanda na ni Sarah nung siya ay nagbuntis. Ang hirap nun. Pero hindi ibig sabihin na hindi pa dumarating ay hindi oo ang sagot ng Panginoon. Marahil hinahanda ka pa niya, meron siyang tamang panahon at kinakailangan mo munang maghintay. At kung minsan naman, hindi ang kasagutan ng Diyos. Katulad na nangyari kay Pablo, 3 beses siyang nanalangin sa Diyos, Lord, alisin mo naman tong tinik sa aking laman. Di ba pag may sakit tayong mga tao, ang una nating hinihingi sa Diyos, Lord, pagalingin mo naman ako. Pero alam niyo ang sagot ng Diyos kay Pablo? Hindi inalis ng Diyos sa kanya. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, my grace is sufficient for you. Pablo, di ko alisan yan. Sapat ang biyaya ko sa iyo. Hindi binigay ni Lord ang gusto ni Paul, pero binigay ni God ang kailangan niya. He answers every prayer, pero ang kanyang kasagutan ay hindi ayon sa ating kagustuhan. Pangatlo mga kapatid, the greatest purpose of prayer is relationship. Sabi ng Jeremiah chapter 29, pagkatapos, tatawag kayo sa akin, lalapit at mananalangin, at pakikinggan ko kayo. Tatawag, lalapit, mananalangin. At anong sabi ng Panginoon? Pakikinggan kita. Hanapin mo ako, matatagpuan mo ako. Huwag mong hanapin yung maraming bagay dito sa mundo. Ang sabi ng salita ng Diyos, ako ang hanapin mo. Kasi nga, ang panalangin ay nilikha para tayo ay mapalapit sa Panginoon. Minsan ang tingin natin sa Diyos parang genie, na pag humiling tayo, bibigay niya. Parang vending machine na pag naghulog tayo, pagkakaloob niya yung gusto natin. Minsan tinatapatan natin ng halaga, Lord, lilingkod ako Lord, nagbibigay ako Lord, pagpalain mo ako. Hindi ganun yun. Sovereign si God Alam niya kung ano yung ginagawa niya. Alam niya kung ano yung makakabuti sa'yo. Alam niya kung ano yung tama. Alam niya yung ginagawa niya. Pero dito,
Kaya tayo nagpipray kasi dinedevelop natin yung connection natin sa Panginoon. At habang lumalapit tayo sa Kanya, unti-unti nating nakikita ang Kanyang kalooban para sa ating buhay. Ang puso ng panalangin ay ang pakikipagniig ng ating puso. That is the heart of prayer. Tignan niyo si Moses. Hindi niya hiningi ang promised land sa Panginoon. Lord, ibigay mo yung lupain. Ang hiningi ni Moses ay ang presensya ng Diyos. In fact, sinabi niya kay God, kung hindi mo kami sasamahan, wag mo na kaming paalisin dito. Wag na lang, Panginoon. Mas mahalaga sa kanya ang presensya ng Diyos kaysa sa promised land. You know, heaven is a good place. Heaven is the best place that we can ever live balang araw. When God will establish the new heaven and new earth sa kanyang kaharian, wherein siya ay maghahari for eternity, sobrang ganda ng lugar na yon. Pero kahit gaano pa kaganda ang lugar na yon, kung wala ang Panginoon, ang kanyang presensya, baliwala ang lahat ng ito. Mas mahalaga, mga kapatid, ang presensya ng Diyos kaysa sa anumang bagay. So, Pastor, what should I do? Ngayon nakita mo yung mga katotohanan na yan, that God answers prayer, that God hears our prayer, that the greatest purpose of prayer is relationship. What should I do? This should be our response. Number 1, pray to know God, not just to get from God. Hindi lang para makakuha sa Panginoon ng mga bagay na gusto mo, ng kapatawaran, ng mga material na bagay na hiningi mo sa Kanya. Manalangin ka para lalo mo pa siyang makilala. May dalawang senaryo dito ng mag-ama. Yung isa, yung anak, hingi lang ng hingi sa kanyang tatay. Pahingi ng cellphone, pahingi ng baon, pahingi ng pera. Pagkatapos niyang humingi, aalis na lang. Yung isa naman, hindi lang siya basta humihingi. Itong isa, laging nakikipag-usap sa kanyang tatay. Nagkikwento, nakikinig, nagtatawanan, kahit walang hinihingi. Sa tingin ninyo, sino sa dalawang anak na ito ang tunay na maiintindihan ang kalooban ng kanyang tatay? Malamang sa malamang ang tao na malapit ang kanyang puso sa kanyang tatay. Pray to know God, not just to get from God. Huwag lang nating hanapin ang kamay ng Diyos na nagbibigay. Hanapin natin ang puso ng Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pangalawa, mga kapatid, pray with faith but also with surrender. Oo, tama na manalangin tayo ng mayroong pananampalataya. Pero kasabay ng pananampalataya ay ang pagpapasakop sa kanyang kalooban. Panginoon, ito yung hinihiling ko, pero mas mahalaga ang iyong kalooban sa buhay ko. Not my will, but your will be done in my life. Yan ang example na pinakita ni Jesus. Even the word amen, ang ibig sabihin po ng word na amen, I agree. Sumasang-ayon ako. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nakakalapit sa Ama. At yung salitang sumasang-ayon ako, sa kalooban mo pa rin, Panginoon. In Jesus' name, amen. Kung ano pa rin ang kalooban mo, yun pa rin po ang matupad. Pwede mo sabihin sa Diyos, yung mga rants mo sa buhay, mga pinagdadaanan mo sa buhay, mga pagsubok mo sa buhay, pray with faith, but also with surrender. Pangatlo, mga kapatid, keep praying even when God seems silent. Sabi ni Apostle Paul, manalangin kayo ng walang tigil. Sa lahat ng panahon ng buhay natin, ang maging habit natin ay panalangin. Habang naglalakad ka, habang bumabiyahe ka, sa pag-aaral mo, sa trabaho mo, sa ministry mo, sa message mo, sa bawat bagay na pupuntahan mo, desisyon mo, lagi kang manalangin sa Panginoon. Manalangin ka na walang patid. Gawin mong lifestyle ang panalangin. Kasi ang isang puso na malapit sa Diyos
ay makikita at mararanasan ang kanyang kalooban. Tandaan natin, hindi binabago ng ating panalangin ng Diyos. Bagkus, tayo ang binabago ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Anong mga bagay na pinapanalangin mo ngayon sa Panginoon? Maybe to some of us, tagal-tagal ka na nagpe-pray pero it seems like parang di ka naririnig ng Diyos. Hindi totoo yun. Narinig ka ng Panginoon. Alam ng Diyos kung anong makakabuti para sa'yo. Maybe to some of us, dumadaan ka ngayon sa battle ng buhay mo and you're asking from God, Lord, please remove it. At marahil ang sagot ng Diyos sa'yo, anak, hindi. My grace is sufficient for you. Maybe to some of us, binigay ni God yung matagal mo nang pinagpe-pray, tinugon ni God. Thank Him, praise Him, at patuloy kang magtapat sa Kanya. Use that for the glory of God. God bless po mga kapatid. And may this simple lesson na akin pong tinuro ngayon be a blessing and a challenge, a reminder to all of you. Patuloy niyo pong ipag-pray ang channel na ito. Patuloy niyo pong akong pag-pray at ang aking pong family ang gawain ng Panginoon through this platform. At pakisama po patuloy sa panalangin ang ating mga kapatiran sa buong mundo. Please subscribe, support, and share this channel. Ingat po ang bawat isa.